Ayan po, welcome po sa ating premiere mukbang. Itong mukbang po ay galing po kay Ate Joy. Binigay niya sa akin for breakfast at binigyan niya rin ako ng banana bread. At ito ay yung sabaw ng pares. Siyempre meron tayong ketchup at meron tayong inumin na hindi sponsor at siyempre ang ating alam niyo na to, sale. So, let's eat na po. Nakapag-pray na tayo. So, ayan na. Kain na tayo. Higop sabaw. Sarap. Thank you, T-Joy. Siyempre, hindi natin maubos yung kanin. It's okay. Tayo lang din naman ang kakain. So, nagkutsara tayo, no? Siyempre. Kasi may sabaw. Kain na kayo dyan. Harap na manok. Sarap siya, guys. Sabaw ng pares. Siyempre, kailangan natin kumain sa umaga talaga. Especially tayo mga driver. Kain talaga tayo. Tsaka yung mga nagtatrabaho sa loob ng bahay. Kumain muna tayo bago tayo magtrabaho. Dahil wala na tayong time kumain mamaya. Lalo mga amo tulog pa. At ng sabaw ng pares. Ininit ko. Diba tamang-tama? Yes, dito yung mauubos to. Ang dami nitong kanin. Okay na yung malamnan. Malamnan busog. Ganun. Parang kulit. Gusto niyo ba makita na sa Casper? So, ba't ang kulit mo? Ha? Ba't ang kulit? Wait lang, nakain ng daddy, okay? Yan ka lang, wait lang, bebe. Dila, oh. Tuba, tutoy.
Batang makulit talaga. Yes, pwede. Apo. Mm. So, mga kakwan, gusto ko lang pakita din sa inyo yung banana cake. So, kukuha rin tayo ng banana cake na gawa ni Ate Joy. So, 3 slice yan, o, 3 slice. O, diba? Look at the banana cake. Yan. So, ito yung kanyang banana cake. So, ayan. Tingnan nyo naman yan. Tingnan nyo yung bata. Diba? Meron lang dessert ang ating pagkaan. Maraming salamat, Joy. Ang pagsarap ng banana cake. At may bata tayong maingay doon. Harap. Ang sarap sa kape na to. Pero hindi ko na natiis. Maraming salamat, Joy, at naibsa ng aking gutom din. Paborito ko talaga banana cake. Yung asawa ko rin, masarap din kumuha. Hindi rin natin naubos yung ating pagkain kasi nga sobrang dami din ng kanin. Pero mamaya ubusin ko yan. Diba? Tingnan nyo naman yan. Kaya kung may mga saging kayo dyan nabubulok na, hindi kinakain ng amo, gawin nyo banana cake. Mayroon pa kayong pang-almusal. Masarap siya. May bata doon nagtatawag niya at nagugutom na rin ang ating class, pero gusto na rin mag-eat. So, napakasarap. Thank you, Lord, sa mga biyayang binibigay niya. Thank you, Panginoon. Lagi tayong magpapasalamat talaga sa lahat ng mga bagay na meron tayo. Huwag tayo mag-ano ng wala, maghanap tayo ng wala. Tsaka huwag tayo na sana. No. Lagi natin na-appreciate kung anong mga bagay na meron tayo. Kasi, kaya iyan lang meron tayo. Ibig sabihin, may ibig sabihin na yan lang ibig sabihin, sapat na sa'yo yan. Hindi mo na kailangan pa ng sobra pa. Kasi pag sumobra pa, baka may mabago sa'yo. Diba? So, stay ka lang sa ganyan. Kung anong meron ka, yan lang. Huwag masyadong pilitin. Kung ano yung mga wala, huwag masyadong pilitin magkaroon ka. Kasi, ibig sabihin, hindi para sa'yo yun. So, appreciate natin mga bagay na meron tayo. At always be thankful sa mga bagay na meron tayo. Maliit man yan o malaki.
appreciate natin yan. Palagi tayong magpapasalamat sa Panginoon lalo na paggising natin sa umaga, especially sa paggising sa umaga. Isang magandang blessing na yan, napakalaking blessing dahil ginising tayo. Is another day, makikita na naman natin ang ating mundo ng punong-puno ng kasiyahan at kaligayahan. At meron ako nabasa sa Facebook ha, sa lahat ito ng mga nagkatrabaho, sa lahat ng bahay, sa lahat ng katulad ko driver, sa lahat ng mga katulong, wag itong coach na to, napakaganda, or hindi coach, kumbaga parang maganda siyang itanim sa ating puso't isip. Huwag mong tignan ang sama ng ugali ng amo mo. Ang iyong tignan ay yung goal mo kung bakit nandito tayo. Mga pangarap natin kung bakit nandito tayo. Kung para sa mga anak, sa pamilya natin, yun ang lagi nating isipin. Huwag nating isipin na ganito yung amo natin para ma-stress tayo. Huwag. Yun ang nabasa ko sa Facebook na napakaganda na gusto kong i-share sa inyo, no, na huwag natin tignan ang negative na ugali ng mga amo natin. Okay lang yan na mapagsabihan tayo na kung ano-ano, pasok dito, labas doon, at always pray tayo na maging mapagkumbaba. Lagi natin yang itatak sa isip natin yan na nandito tayo para magtrabaho para sa pamilya natin at para sa mga pangarap natin, di ba? Huwag tayo masyadong mapagmataas o sumagot kahit ano. Kung ano man yung sabihin ng amo natin, okay, zen, ganun na lang tayo. Wala na tayong sasabihin pa iba kasi kapag the more nasasagot tayo, the more na alam nyo na. So, ayun, sana pumasok sa puso't isip nyo kung ano yung na-share ko sa inyo na nabasa ko rin sa Facebook. So, ayan, tuloy lang tayo sa ating goal. Huwag natin masyadong i-focus yung ating utak sa sama na ugali ng mga amo natin. So, alam nyo na yung goal natin, mga kakuhan ng mga OFW sa ating mga pangarap. Okay? So, ayan po. God bless you all. At maraming salamat sa mga sumusuporta po palagi sa amin ni Casper. Please like and subscribe po Casper na iVlog. At please don't skip ads po tayo. At maraming salamat po sa mga taong tumutulong sa aming YouTube channel. Kilala niyo na po kung sino. At sa mga hindi ko po nasusuportahan o sa mga hindi ko po nabibisita ang mga video nyo, please po, ako yung humihingi ng paumanhin na hindi pa ako nakakapanood pa ng mga video nyo pa. But, ginagawa ko po ang aking makakaya. Siyempre, sa mga sumusuporta sa atin, kailangan din natin silang balikan. So, thank you po. Maraming salamat and God bless you all. Thank you po, B-Page po. Please like and subscribe. Siya po yung nagbigay ng aking pagkain. Ang aking auntie. So, maraming salamat. At si Casper nagwawala na. Hindi na kanya matiis kasi ang ingin ni daddy kung ano pinagsasabi, hindi na ako iniintindi. Oh, yalla, bye.